Nakuna ng isang youth scooper ang dimanoy pangmamaltrato sa may 40 mga tuta na isinilid sa net at isinakay sa luggage compartment ng isang bus sa Batangas. Mariin itong kinundena ng Philippine Animal Welfare Society. Ang pamunuan ng bus company humingi na ng paumanhin. May report si Dano Tingkungko. Kuhang-kuha sa video, nakuha ni youth scooper Eunice ang hindi bababa sa 40 tuta na nakasilid sa net na ipinasok sa loob ng luggage compartment ng isang Jamliner bus sa Lipas City, Batangas. Ang insidenteng ito agad kinundena ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Sinulatan na ng PAWS ang pamunuan ng Jamliner na nagpapaalalang labag sa Animal Welfare Act ang pagsilid sa mga buhay na hayop sa cargo load ng mga bus. Hindi maganda pa rin itong lalagyanan, sir. Walang ventilation at all. Humingi na ng paumanhin ang kumpanya ng bus at nangakong hindi na ito mauulit. Magpapaskil na raw sila ng mga karatolang no live animals here sa lahat ng mga bus nila. Sa kanilang investigasyon, lumabas na dahil peak season, hindi raw nakatanggi ang konduktor sa hiling ng pasaherong ilagay ang mga tuta sa luggage compartment. May 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe mula Lipa hanggang Buendia, Pasay. Bumaba yan along Buendia. Hindi kilala kung sino yung nagsakay kasi ticket naman natin, wala naman yung name. Kaya sa dami rin ng pasahero nung mga araw na yun, hindi na nila matandaan ano itsura. Initially, dun sa sinabi ng konduktor, nung bumaba lahat naman ng puppies, nung inassist niya ibaba yun, lahat naman ng puppies buhay. Pinagpapaliwanag na rin nila ang konduktor ng bus na si Roquelito Banal at head ng Lipa Terminal na si Doroteo Guab. Pero hindi naman sila isinailalim sa preventive suspension at pinayagang magtuloy sa trabaho. Hindi sila pwedeng i-preventive kasi dapat may imminent danger sa property and lives pagka pinipreventive suspension ng isang empleyado. So ito wala naman. Dano Tingkungko, GMA News.